Mabuhay mga kawok! Welcome back sa ating channel, #WalkWithLan. Today is a massive day sa Philippine politics. Kung akala ng ilan ay matutuluyan na ang ating Presidente, mukhang nagkakamali kayo ng kinalaban. Breaking news, ang impeachment ni VP Sara Duterte, dead on arrival. At ang mga nasa likod nito, sila ngayon ang mainit ang upuan. Soto sa Senado, matibag sa NBI. Are we seeing a massive shift or massive failure? Pag-usapin natin yan ng may talino, hindi lang puro emosyon. Bakit ba pilit na binubuwag ang Office of the Vice President? Simple lang, threat kasi. VP Sara represents a brand of politics na hindi kontrolado ng mga traditional gatekeepers. While they focus on technicalities, she focuses on the ground. Ang impeachment na ito was never about justice. It was about neutralization. Pero look at the surveys. Look at the public sentiment. People are tired of the demolition jobs. This death of the impeachment move is a victory for stability. Now let's talk about the veteran. Tito Soto, many are asking, is he still the unifying force in the Senate or is there a coup brewing? Ang balitang makudita sa Senado is not just gossip. It reflects a growing dissatisfaction. You cannot play both sides forever. Critical thinking tayo rito, mga kababayan. Is the leadership still serving the people or is it serving a political script? Kapag ang diskarte ay mas matimbang kaysa sa prinsipyo, asahan mong may titiwalag. Okay, bago tayo tumuloy sa pagtibag kay matibag, check muna natin ang ating best finds for OFWs and students. If you are working hard abroad or studying late nights, you need this ergonomic laptop stand for those long hours of watching news or working. Noise cancelling, wireless earbuds para klaro ang boses ng katotohanan. Portable power bank, huwag madrain habang nasa biyahe. Anti-radiation glasses, sa LoRa, protection sa mata, mga kawok. Smart fitness tracker, monitor your health while monitoring the nation. Insulated water flask, stay hydrated sa init ng politika. Links are in the description. Itatag din po natin yan, mga kaibigan. NBI Director Matibag, heavy name, right? Pero sa politika, kahit gaano ka matibag, kapag ang credibility mo ay nagkakaroon ng lamat, it's over. Many are criticizing the direction of the agency. Actually, parang nakakalaban niya pa nga si Ombudsman Remulla, no? Bakit parang mas naging tool for political harassment kaysa sa actual crime fighting? When the people lose trust in the investigators, who do we turn to? It's time for a leadership that prioritizes evidence over ego. Sa ating mga kabataan at OFW sa Canada, UAE at US, kayo ang backbone ng ating ekonomiya at ang boses ng ating kinabukasan. Don't let the mainstream narrative fool you. Analyze the numbers. Look at who benefits from the chaos. Stability benefits the worker. Chaos only benefits the candidate. Okay, bago tayo mag-wrap up, hiritan muna natin ng mas malalim na pagsusuri. Bakit nga ba sabay-sabay itong mga atake na ito? Simple lang, desperation. Sa dula-dulaan ng ating politika, hindi sapat na manalo ka. Kailangan burahin mo ang boses ng oposisyon. Ang impeachment ni VP Sara ay hindi lang legal move. Ito ay isang psychological operation para panghinaan ng loob ang mga naniniwala sa kanya. Pero hindi nila kalkulado ang mga Pilipino, lalo ng ating mga OFW sa Middle East, Europe at Amerika, ay marunong nang bumasa sa pagitan ng mga linya. Hindi nyo kami mapapakain ng script na hilaw. At itong usapin kay Tito Soto at ang bulong-bulungan ng kudita sa Senado. This is a sign of internal bleeding sa loob ng administrasyon. Kapag ang mga haligi ay nagsimulang mag-alinlangan sa isa't isa, asahan nyo ang pagbuho. Ang tanong, sino ang susunod na titindig? At kay Direktor Batibag, tandaan natin na ang kapangyarihan ay hiram lang. Kapag ginamit ang institusyon para sa personal na agenda, ang kasaysayan mismo ang magtitibag sa inyo. Kaya sa ating mga kabataan, gamitin ang inyong talino. Huwag basta-basta magpapabudol sa mga headlines. Suriin ang bawat galaw dahil sa dulo ng araw, tayo ang magmamana ng bansang ito. Stay vigilant, stay woke. At heto pa, ang kailangan nating tutukan, ang epekto nito sa ating imahe sa labas ng bansa.
Alam nyo ba, ang mga investors at ang international community, hindi lang sila tumitingin sa GDP, tumitingin din sila sa political stability. Kapag nakikita nila na ang vice presidente na binoto ng mahigit 32 milyong Pilipino ay pilit na ginigiba ng mga tradisyonal na politiko at ang mga itinalagang opisyal gaya ni Matibag, anong mensahe ang binibigay natin na sa Pilipinas, ang batas ay ginagamit na sandata laban sa kalaban. That's a dangerous precedent, mga kababayan. Sa ating mga OFWs, alam nyo ang hirap ng buhay sa ibang bansa kung saan ang sistema ay maayos at patas. Kaya naman, nakakadismaya kapag nababalitaan nyo ang ganitong political circus sa sarili nating bayan. Bakit kailangan mag-focus sa impeachment habang ang presyo ng bilihin ay hindi rin natitibag? Bakit kailangan pag-usapan ang kudeta sa Senado ni Soto habang maraming pamilya ang hirap pa ring makabangon? Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin ng lideratong may political will at hindi lang political interest. Ang pagkabigo ng impeachment na ito ay hindi lang panalo ni VP Sara Duterte. Panalo ito ng tamang proseso. It's a wake-up call na hindi lahat ng ingay sa social media ay kayang bumuwag sa mandato ng bayan. Huwag kayong bibitiw, ha? Dahil habang may nagtatangkang magtago ng katotohanan, lalo tayong mag-iingay dahil ang hashtag #WalkWithNan ay boses nyo. Ang boses ng mga nag-iisip, nagtatanong at naninindigan. At ito pa ang pinaka-breaking na kailangan nating himayin habang tinatapos natin ang script na ito. Usap-usapan na ang plenary vote sa House. Pero bakit natin sinasabing dead on arrival ang momentum? Dahil sa mismong Senado, ang magsisilbing impeachment court ay may sariling gulo. Senate President Tito Soto is walking on a tightrope. Sinasabi niyang handa ang Senado, pero ang totoo, may mga bulong-bulungan ng leadership change. Bakit? Dahil hindi lahat ng senador ay sang-ayon sa pagpapatuloy ng trial na nakikita ng marami bilang politically motivated. Kapag hindi nakuha ni Soto ang suporta ng mayorya, ang inaasahang court ay baka maging exit door para sa kanyang liderato, isang maling galaw at baka bago pa man magsimula ang trial, may bago nang nakaupo sa gitna ng Senado. At huwag nating kalimutan ang papel ni NBI Director Melvin Matibag sa lahat ng ito. Ang bilis ng mga warrant, ang bilis ng mga aresto, gaya ng nangyari kay Jay Sonsa, pero pagdating sa mga isyong kinasasangkutan ng mga kaalyado, bakit parang bumabagal ang makina? Ito ang tinatawag nating selective justice. Kapag ang hustisya ay ginagamit na pambura sa mga kritiko, hindi na ito hustisya, ito ay panunupil. Ang tanong natin kay Director Matibag, ang NBI ay para sa sampayan ng Pilipino o para sa proteksyon ng ilang makapangyarihan? Question mark. Kaya mga kawok, huwag magpalinlang sa mga unanimous votes sa committee level. Ang tunay na laban ay nasa plenaryo at sa Senado. At higit sa lahat, ang tunay na hatol ay nasa inyong mga kamay. Huwag hayaang itibag ang inyong paninindigan ng mga taong ang agenda ay sarili nilang interes at hindi ang kapakanan ng bayan, mga kaibigan. O yan O wag po natin kalimutan ang ating mga best finds. Ergonomic laptop stand, wireless earbuds, high-capacity power bank, anti-radiation glasses, smart fitness tracker, insulated insulated water flask, sa mga kaganapan ngayon sa Senado, mahalaga maunawaan kung paano nabubuo ang mga alyansa at kung bakit mahalaga ang bawat boto sa isang impeachment trial. Okay, hanggang dito na lang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong lahat at mabuhay po ang Pilipinas.